Alright, so what is up guys? Again, this is Smart Fit or Enver and this is Swole Up. Right now, meron tayong napakalupit na guest. Okay, so we have two male athletes for Get Wasted. So help me welcome Coach Legran. Hello and, guys. Introduce mo sarili mo, bro. Hi, my name is Coach Legran and kilala nyo naman siguro ako kahit papaano sa TikTok, sa IG. Yan, more on meron akong mga athletes din pero ako rin athlete ako myself. Alright, next one. Hi, my name is John Lee Baloloy. You can call me John Lee Bravo. I'm an athlete, men's physique and classic physique in natural bodybuilding and coach din ako for some of the athletes in natural bodybuilding industry. Alright, so rekta na tayo sa questions. Okay, so especially for men, di ba? For sure, na-experience nyo rin to when you started your fitness journey. Parang feeling mo na nakikita mo yung mas malaki sa'yo, parang ginajudge ka ng mga tao, especially as a beginner. So, is it true sa gym or sa fitness community or sa gym in general? Is it true that people are actually judging you pag pumasok at beginner ka? Kasi yun yung nasa isip ng iba. Parang na-intimidate lang mag-workout. So, is it true? Ano masasabi nyo dyan? Siguro para sa akin, minsan nasa ulo mo na lang din minsan yun eh. Kasi minsan you're overthinking. Well, it's natural naman. Siyempre, di ba? Natural naman yan kapag first time mo din pumasok ka sa gym. Of course, there's insecurity. Yung mga insecurities mo talaga dumadaloy tumatakbo sa isip mo. And of course, kapag nakakita ka ng mas malaki sa'yo, isipin mo, ginajudge ako nito. Where in fact din naman because they're minding their own business. Actually, kapag nilapitan mo sila and you're ask for help, they're the nicest people. Eager pa tumulong, di ba? Oh, they're the nicest people in the gym. Kasi baguhan ka and then mas experience sila. Mas tutulungan ka pa nila kaya sa i-judge ka nila. So I think that's my opinion about that. Okay, ikaw naman, may masasabi ka doon? Ako naman bro, ganun din, same. Kasi, di ba, usually kasi, pag first timer, automatic yan. Pag first timer tayo, very anxious tayo kasi hindi tayo familiar sa kumbaga sa paligiran mo, di ka very kumbaga anxious ka, minsan nahihiya ka kasi nga lahat naman nakikita mo most of the time fit na. Pero hindi naman syempre ganoon, minsan nagkakataon lang din. Pero lagi niyong iisipin kasi nag-start tayo lahat somewhere. Kahit yung mga champion or kahit yung mga elite athletes na yan, pati kami mga coaches, nag-start kami from nothing. So nag-start ako sobrang payat ko. Pero ang ginawa ko kasi, para makatulong din sa inyo, kung kung anxious talaga kayo and nahihiya kayong mag-gym, ang masasabi ko, magsama kayo ng kaibigan nyo na mayayaya nyo, and then after nyo ma-enjoy yung maging familiar na kayo sa gym, tsaka kayo for sure magkakaroon ng confidence na makipag-bonding na rin sa mga tao dun sa gym. So hindi kayo ginal-judge nun. For sure. Alright, so guys, sa mga nagdadalawang isip pa dyan, di ba? I've been there. So, it's the exact opposite sa kung anong nasa isip nyo. Alright, thank you so much for that, guys. Eto, minsan kasi, nag-overthink din yung ibang tao na, especially eto kasi parang mas naging readily available yung information sa internet, tapos parang mas lumalakas, nag-iingay yung parang science-based community. So minsan din parang sobrang nagiging OA na rin sa ibang tao na they want it to be the most optimal, they want it to be the most perfect macronutrient split, the most perfect workout split, the most perfect form, the most perfect exercise selection, kahit the most perfect gym outfit. I don't know. So what can you say about those people and what can you say about progress over perfection? Go na. Ayan, sobrang ganda ng tanong mo kasi gusto ko talaga i-tackle to sa content ko. Kasi marami na masyadong too much yung technicality nila when it comes to form na minsan kasi hindi na naintindihan. Kasi tama rin naman yon na yung tinuturo sa atin, kagaya ko, nagtuturo tayo ng form, di ba? Pero kasi may times kasi talaga na hindi all about form hindi lahat kasi you have to push yourself. Diba?
May times talaga na when you're progressing or trying to progress, minsan meron times na acceptable yung form mo kahit hindi ganun kaganda, hindi ganun ka-perfect, pero pasok pa rin siya sa ano mo. Kumbaga maganda pa rin magiging effect sa'yo since nagpo-progress ka. Yun kasi kagaya, ako bro, experience ko ito Ako as a coach, di ba? As a coach, imagine mo, coach na ako, tapos inaano pa ako, kino-correct pa ako ng mga tao sa paligid na, ano ba yung client mo, coach? Parang mali-mali yung form, di ba? Yun. Ay bro. Yun nga. Para sa akin, kung kino-correct mo ako sa form, akala nila pagkat mali, pinapabayaan ko yung client ko sa video, sa certain video, kunwari, sa may reels ako. Kasi, guys, ganito yun. Hindi pwedeng, for example, hindi nyo naman alam yung level ng fitness level ng client ko na yun. What if beginner talaga? Hindi naman pwedeng ituturo ko sa inyo in one day, puro form lang. So, uubusin namin yung one day oras namin sa puro correction ng perfect form. Pero in general talaga, kami yung mga coaches, ang ginagawa namin, pag pwede na, okay na, accepted na. Kasi yung familiarity sa movement, hindi mo makukuha kagad yan. So, kailangan yan, may progress yan, dahan-dahan. So, yun, para sa akin yung science-based talaga, okay naman yung science-based. Kagaya mo, di ba, pinopromote. Pero ngayon, huwag nyo gawing overcomplicated. So, start basic lang. Kasi nauso dati bro yung di ba, yung mga lat pull down variation na single arm na sobrang strict sa angle, di ba? Yung mga gano'n, di ba? Sobrang technical. Technical, pero especially sa mga beginners, anong gawin nyo? Mag-start kayo sa basic, doon kayo muna mag-progress. Ikaw bro? Ako actually agree din ako kay Coach Leg. Kasi of course, marami mga beginners. Mostly ng mga nanonood ay mga beginners trying to find tips kasi lost sila din sa mga nila. Ako din ako I practice science-based pero hindi ko masyado ginajudge yung practices. Like, if you're practicing bro split, if you're practicing different splits kasi what works for you doesn't mean it has to work for other people. So, ganun. And then, sabaw na ako. Yung kaya nga yung mga overcomplicated, di ba, ng mga bagay. So, ayun, parang, since we're talking about overcomplicating things, thank you so much sa answers nyo. Let's talk about, kasi for sure, hindi lang naman competitive bodybuilders yung nanonood nito, nagsusupport ng videos na to. Kasi meron ding lifestyle. So let's talk about the 80-20 rule, okay, sa fitness. So how can people stay fit without overcomplicating it? I guess sa akin, kasi actually hindi naman yung pinapractice ko yung 80-20 rule. So sa mga hindi nakakalam about sa 80-20 rule is 80% of ng kakainin mo sa isang araw is always from whole foods and 20% is manggagaling sa mga cravings mo. So, paano natin siya hindi magiging complicated? At let's start sa basics kasi there are lots of meal plans and meal recipes na makikita mo online and minsan nakaka-overwhelm na kailangan porket maganda yung presentation Sobrang ganda ng presentation niya. Kailangan gayahin mo na yun. Well, we can start sa basics. Of course, andyan yung carbs, ipasok mo yung protein mo, ipasok mo yung tamang fats. So, papasok mo lang siya and then yung papasok siya sa 80% ng food na kakainin mo sa isang araw. And then yung 20% dyan napapasok yung mga cravings mo. If you may sa donut or if may papasok pang other cravings na gusto mo, as long as papasok siya sa calories and macros mo. So, yun. Ayun nga, kagaya yung sinabi nila about sa 80-20 rule. Kasi, syempre, kung gusto mo talaga maging sustainable yung lifestyle approach, di ba? Kailangan, hindi naman sinabi na, pwede rin naman actually na maging strict ka rin. Totally strict ka na. Pero, kung sometimes at feel mo na deprive ka rin, okay din na i-apply mo minsan 100 ka, minsan 80-20 ka, kumbaga gano'n. Kumbaga, ang inaano natin dito guys, ang sinasabi natin, pinopromote natin, yung discipline. Yun ang kailangan natin kasi ma-acquire throughout ng journey. Kasi, minsan baka mamaya maging problem naman bro. 80-20. Minsan akala nila, mamaya akala nila overestimating naman sila or underestimating sila. Kaya dapat maging aware din tayo kung paano natin nire-ratio
Yung 80% na malinis, saka 20. Pag sinabing 20, very ano lang yun ha, baka sabihin nyo, ay 20% lang to, 2 donut, di ba? Ilan yun? Inisip, tig 10%. Di ba? Ay, 2 donut, siguro 10%, 10%. O di magkano, ilan na yun, guys? Sobrang ano yun, hindi gano'n na 600 80-20. calories. O, di ba? So, wag kayong, mas okay na yung underestimate kayo kasi naman yung iniisip nyo na parang, ay, ano, okay pa to kasi malinis naman yung minilprep ko naman yung mga ano. So, stick pa rin tayo sa goal, especially sa fat loss, bro. Kasi dito nalulos yung iba. Akala nila pag masyado silang flexible pag fat loss journey, and minsan naman may tendency talaga na bumibitiw din sila kasi nga too much flexibility naman. Parang okay, ito diba? naman. Talking about fat loss, eto. Tatanungin kita, Coach Leg, sa'yo to, ang question na to. What are the biggest mistakes people do when cutting or trying to lose weight? Ayan bro, ito yung pinaka basic talaga yung crash diet. Number 1 crash diet. Yan yung mga ginagawa ng masyadong desperate. Especially nangyayari to pag meron silang gustong, may target sila na, for example, gusto nila by in 2 months, bumagsak agad yung weight nila kasi may pinaghahandaan silang wedding. For example, ganyan, may mga client akong ganyan, wedding, sasampa sa barko, yung mga ganyan. So, ang nangyayari, crash diet, nagre-resort sa crash diet. Meron din naman, nagre-resort sa fat diet kasi naniniwala sila sa mga misinformation na, for example, ay, nakakapayat pa ng sobra ang OMAD or mas mabilis makapayat ang keto, yung mga ganyan. Yun ang para sa akin, yun yung mga pinaka-basic na mistakes na dapat yung iwasan kasi hindi yan, in the long run, especially in the long run, hindi yan sustainable. Maniwala kayo, sobrang dami ko na nakatrabaho, nag-rebound, kaya lumapit sa akin para matuto ng proper talaga kung paano gawin yung balanced diet. Right. So ito naman question ko kay John Lee. What are the biggest mistakes people make when bulking or trying to gain size? Ang pinaka-biggest mistake number 1 is which is yung dirty bulking talaga. Because sobrang dami talaga ng tao or mga baguhan na ang belief nila, I have to eat more, Eat big to get big. Eat big to get big. So kahit ano yung kakainin nila, junk food, mga processed kung ano-ano. So mga high density, calorie dense na mga pagkain. Well, lalaki ka talaga pero mas lalaki yung tiyan mo. Mas lalaki yung tiyan mo instead na yung muscles yung lumaki sa iyo. So ano mga pwede mo gawin while you're on bulking? Well, pwede mong i-track pa rin yung kinakain mo while you're on bulk, or you stay sa you can still follow the 80-20 rule while you're still on bulking. Pareho din naman yun eh. Parang mas maraming room for error. Diba? Kasi medyo may excess calories kasi nga naka-surplus ka, diba? Alright, so thank you so much for your question. I'm sure marami din kayo natutunan doon, guys. And once again, this podcast is brought to you by Get Wasted. Okay, this is Swole Up. So, Coach Leg, meron ka bang ipa-plug? Siyempre, plug ko pa rin yung IG ko, Instagram ko, lego.fit. Pag meron kayong questions or kung gusto nyo about sa coaching ko, inquire about sa online coaching, pwede kayo mag-DM. And meron din akong one-on-one personal and private coaching na ang area ko naman is BGC, Parañaque, Green Hills, Ortigas. Yan yung mga iniikutan ko. So, message nyo lang ako, DM nyo lang ako dyan, pati sa TikTok, follow nyo rin ako. Gumagawa rin ako ng content ng mga information, free information din na for sure naman makakatulong din sa inyo. Alright, John Lee. Alright, so you can follow me in Instagram, John Lee Bravo Fitness. For online coaching then you can also message my Instagram, John Lee Bravo Fitness, and for motivations. And for your marketing needs, you can follow Level Up Marketing in Instagram. Alright, once again, thank you so much, Coach Leg and Coach John Lee. Once again, this has been your host, Mark Fit, and this is